siyempre, ako, magulang ako, siyempre, para hindi maano yung ano ng bata, ay mamaya maapektuhan pa na sa pag-aaral. Pag-aaral, yun ang inaano ko. Kakabas nila kay Diyan na wala namang Walang kabuluhan, katuturan na walang katuturan. ano nila. Sobrang paninira lang. Patigilin ko na yan. Oo na. So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio, and alam ko na marami na kayong napanood na mga reaction videos tungkol sa pagsasalita ni Tatay Viran po sa pagtatanggol niya sa kanyang anak na walang iba kundi si Viancy. But I'm still here kahit huli na para gusto ko lang din i-share yung aking opinion dahil yan, mamaya na lang. So bago tayo tumuloy, syempre huwag nating kalimutan suportahan palagi ang buong Team Kalingap po sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Ed The Vlogs, and Kalingap Rob. And guys, sa mga hindi pa rin po nakakapag-subscribe, pakipindot na lang po yung subscribe button, and of course huwag po nating kalimutang mag-thumbs up and make a love shoutout po sa lahat ng mga solid Kalingap supporters. And yan, and of course hindi natin pwedeng kalimutan ang ating mga subscribers and pati na rin po ang ating mga silent viewers na bihira lang mag-comment. So yan, so samahan po niyo ako, let's go. Cause I don't give a fuck what you say. Grabe yun. Ano niyan, nakala mo nakabantay. Nakabantay? Oo. Nakala mo binabantayan nila lahat ng kilos ay Oo. Grabe yung pambabas ng Pepsi Maratones. naiingit sila sa sinusuot ng Bata. bata. So yun guys, alam na alam ni Tatay Viran kung bakit nakakainggitan si Viancy sa kanyang mga sinusuot. I think nangyari po ito nung Kalingap Ball po ba? And hindi lang po yan, marami pang pagkakataon na nababash si Viancy na kung ano-ano lang yung mga ibinabato sa kanya. Siyempre, sabi nga ni Tatay Viran, naiinggit sila. Bakit hindi sila magsuot din ng kagaya nun kung babagay din sa kanila? Well, mayroon tayong kasabihan guys na if you have it, flaunt it. Kung ano yung meron ka, pakita mo. So yun, maganda naman tingnan di ba? Bagay na bagay sa kanya yung kanyang mga sinusuot dahil alam naman natin, kahit ano suotin ni Viancy, kahit yung mga pambahay lang, ay talagang maganda pa rin tingnan. Siguro, bakit nga ba maraming naiinggit? Yun siguro yung sinasabi nilang how to be you. Dahil hindi kayang gayahin, so siraan na lang. Naniniwala po ba kayo sa ganong kasabihan guys? At, I mean, hindi kasabihan yun, sorry. Sa mga nangyayari na ganon, na kapag kinainggitan yung isang tao at pilit ginagaya na hindi kayang gayahin, ay walang ibang gagawin kundi siraan na lang. Parang kahit saan nangyayari po yan. Hindi lang dito sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa nangyayari po yan. Pero nakakainis, di po ba? Wala namang ginagawang masama yung tao. Bagay naman sa kanya-kanyang sinusuot, di naman siya nang wala naman siyang ginagawang masama sa mga ibang tao. Bakit pinupulaan at pinapansin? Kumbaga sabi ka ni Tatay Viran, parang binabantayan lahat ang mga kilos ng kanyang anak. Bakit? mali yun guys. So tuloy po natin at bigyan natin Kayahin nila kung babagay din sa katawan nila. Ayun. yun. Kagustuhan ni Viancy yung ganun kasi gusto nga magpasiksi yung bata. Tapos, at saka, And of course guys, sa edad ni Viancy, di ba, kaka-18 lang po niya. May karapatan na po siya na magsuot ng mga gano'n, Siguro, sabihin na natin kung siguro wala pa siyang 18, yan, baka pwedeng pansinin nyo kasi kabata-bata naman ito. And one more thing guys, depende kasi yon sa lugar kung saan isinusuot yung mga ganong damit. Ngayon, kung sinuot naman niya sa isang private na party, bakit hindi, di ba? At saka sila lang private yun. Kumbaga pakita mo kung anong meron ka. Alam mo, natatandaan nyo ba ba yung kasabihan na may K? Kung merong K ka, pakita mo, di ba? At meron din tinatawag na walang K. So yun, walang mali doon. Kumbaga
Ewan ko ba kung bakit may mga ganong tao guys. Yun, siguro kailangan gawin nila yung advice ni Tatay Beran na magsuot din kayo ng ganon. Tingnan nyo kung magandang tingnan. Yun. Gusto ng Grabe, bata no? yung magandang tignan. Para natatalbugan. Natatalbugan sila. grabe. Pangit Alamang. yung mga ginagawa nila. Ang masaklap doon, nagpakilala kang Itzy, tapos ang mga comment nyo doon sa mga GC nyo, below the belt masyado. Yun pa yung ano guys, no? Yun pa yung mahirap maintindihan minsan kasi yung mga nambabash ay nagtatago sila sa pangalang EDSI. Kumbaga ginagamit nila yung pangalang EDSI and naka-private yung kanilang GC para nga naman ma-cover up, no? Hindi mapagkinalaan kagad, kanya ka lang. Wala naman kasi yung nagtatagal na sikreto at walang hindi sumisingaw na mabaho. Ganun po yun. Kumbaga huwag nyo nang gawin yan hanggat maaari kasi wala naman kasing magandang idudulot yan Kumbaga, alam nyo ba na sa kakagawa nyo ng ganyan, pag kayo, bumalik sa inyo yung ginagawa nyo, sigurado, masasaktan din po kayo. So yun, ganun lang ang buhay guys. Kumbaga kung ano yung ayaw mong mangyari sa'yo or gawin sa'yo, ay huwag mong gawin sa iba. Yun ang golden rule. Ngayon, siseryosohin ko sila. Sabi ko, gusto nyo pala, sabi nyo, one-sided ako. Sige, pakita ko sa inyo na magtatanggol ako kay Biancy ngayon, durugin ko kayo. Nung dinurog ko pa signing off na raw sila, signing off na kami. Pitit talaga silang ano niyan sa ano. Grabe yung mga Minsan, nangyayari dito yung ganito guys, no? Yung isang GC na naka-private, minsan, pagka nabubuwag, ang ginagawa po ng iba, hindi man siguro lahat, pero madalas ginagawa ito ng iba, no? Magpapalit lang sila ng ng YouTube, madali namang gumawa ng panibagong account po, and then gagawa ng panibagong GC, and nandun sila ulit. Kumbaga, bago na naman, magtatago na naman sa ibang pangalan. Huwag yun ang gawin yun kasi wala namang magandang naidudulot sa ibang tao. Nakakapanakit lang kayo at hindi maganda yun. Ganun. sinasabi nila sa bata. Oo, grabe. Pero pati ako, pinagbintangan, nagnakaw ng 2 million. Uy. Magkano ba yung bahay mo? 3 million. Tapos yung ginakaw, 1 million lang yung na gastos pala doon. 2.5. Sabi ko yung bahay pala ni Padi. Halagang ano na lang yan. 500,000. Sabi ko. Iwanan mo dyan, nak. Ang mabuti yan. Nakarga niyo ba? Ano? Ganon. Anong gawin? Iiwan mo. Yan dyan. Sabi mo, alkaline. Yan, naawa ko kay Biancy ngayon. Umiyak si Biancy noon, di ba? Grabe iyak ni Biancy. Kasi hindi na makain ng aso yung mga pinagsasabi ng mga Mga Pepsi marathoners. yung mga tropa. Mga tropa ni Kapudi. Grabe yan. Kaninong tropa yun? Tropa ni Kap. Actually guys, hindi ako sure kung talagang tropa ni Kapudi kasi may mga dumadaan sa wall ko sa FB na itinatanggi rin niya na katropa daw niya yung mga yon. So whatever it is, iiwan ko na lang po sa inyo kung ano yung totoong kaninong tropa yung mga yan. Kahit si Tatay Beran, hindi siya sure sabi nga ni Tatay Beran, hindi ko alam kung kaninong tropa yon. So yun lang guys. And kung sure na sure naman si Dr. Lab na tropa ni Kapudi, siya nang bahala dyan. Pudi yan. Pepsi marathon. Isa lang yan sila. Matibay. Matibay. Talagang hindi kakayanin. Buti kung sana yung anak ko sa mga ganyan na Kaya nga. So, malaya ka magsalita ngayon, Padi, kasi para makita nila na pumapalag tayo doon sa ginagawa nila. Actually guys, it's about time. Kumbaga, matagal na rin ang Pamilya Batalero sa Kalinga po, mahigit 2 taon na. And halos mula nung umpisa ay nababash na po sila, Halos nung umpisa pa lang, nababash na po sila. Nanahimik lang sila. Lalong-lalo itong si Tatay Beran. Ngingiti-ngiti lang yan kapag tinatanong sila dati ni Kalinga Prab kung naapektuhan ba sila. At ganoon din si Nanay Hansel.
Kumbaga madalas ko pa marinig sa kanila before ay hindi nila pinapatulan yung mga basher kasi hindi naman sila kakilala personally. So yun po yung reason nila before. Pero ang pasensya kasi guys, meron talagang hangganan. And dahil umabot na sa ganito po seryosohan na. Dahil sino ba namang magulang kasi ang hindi aalma or hindi magtatanggol sa isang anak? Pagka nakikita na po nila na kagaya nung nangyari kay Viancy, na nakikita ni Nanay Hansel sa isang tabi, tahimik na umiiyak. Ang sakit po nun guys. Subukan nyo, makakita ng ganon sa kapamilya nyo. Mas maganda pang tingnan yung talagang umiiyak ng nagpapalahaw dahil nailalabas niya yung kanyang sama ng loob. Pero yung tahimik na umiiyak, mabigat yun. Pwedeng magkasakit sa puso yun. And pwedeng pati sa pag-iisip makaka-apekto yun. So yun yung masakit. Kaya ito, umalma na po sila. And it's about time talaga. Kasi sa tagal ng panahon na hindi sila kumikibo, siguro isip ng mga basher ay okay lang yung ginagawa po nila na pambabash sa pamilya na ito po na napakabait ng pamilya na ito, tahimik lang sila. So ngayon at umaalma na sila, siguro nga tama, napapanahon na kailangan nilang umalma din dati pagtanggol yung kanilang pamilya. Kasi kung sino man makakapagsabi dito ngayon na mayroon silang ginawang masama sa kapwa po nila, pwede ilabas nyo kung meron. Sige, i-bash nyo kapag may ginawa silang masama. Pero ako, wala akong kaalam-alam dyan pagka yung mga ganong bagay. And ako mismo, nagkaroon ako ng pagkakataon na makaharap at makakwentuhan personally itong si Tatay Viran tsaka si Nanay Hansel po nung second anniversary ng EDSI. Nakakwentuhan ko sila, hindi naman matagal, siguro mga 20 minutos lang at 2 beses. Pero sa unang sa unang pagkakataon na makaharap mo isang tao, alam nyo ba yung tinatawag na first impression? Kung ano yung mapapansin mo sa kanila, mas madalas na yun talaga yung yun talaga yung totoong pagkatao po nila. Nangyayari lang naman yun kung observant ka, kung pag-obserbahan mo sila. And yun nga, napansin ko talagang iba sila. Kumbaga napaka mababa yung kanilang kalooban po And yung ngiti nila, totoong ngiti. Hindi yung tinatawag na ngiting aso. Hindi po sila ganun guys. Maayos talaga. Ako mismo magsasabi kahit minsan ko pa lang silang nakaharap. So yun, grabe yung tao siguro, hindi nila kilala itong pamilya ng Batalero. Kaya sila ganyan po Ay grabe, ang inggit talaga nga naman ay hindi nakakagawang mabuti Talaga yun. Ginagawa nilang yun. Oo. Hindi na maganda. Hindi na maganda. Masyado napiktado yung bata. Nakakaawa. Parang sila ang sumisira din sa HCI. Oo, sila din talaga. Yun yung yun yung mali doon. Actually, sa ginagawa nila yon, talaga sila yung sumisira. Hindi na parang talagang sinasadya na nila yun. Kumbaga, hindi sila tunay na hindi sila tunay na supporter kung ganun. Kumbaga, para silang mga kambing na nagdamit na parang lobo. Tama ba? Parang isang lobo na nagdamit kambing, I should say. Mali ako doon, baliktad. Sorry. Nagkukunyari. Ganoon lang yun. Parang gusto nilang mawala talaga yung itsi. Gusto nila parang... Kaya sila gumawa ng issue ng ganyan. Kaya nga. Siyempre, magulang ako siyempre. Para hindi yung ng bata, ay mamaya mapiktan pa yan sa pag-aaral. Pag-aaral, yun ang inaano. Mabuti kung pag-aaral lang guys ang maapektuhan. Masama kung yung mental health niya ang maapektuhan. Baka mamaya may stress, yung mga ganun. Mahirap yun. Mas mahirap yung ganun guys. Nila kaibigan na wala namang walang kabuluhan, walang katuturan. Nila. Sobrang paninira lang. Patigilin ko na yan. Oo na, okay. Yun yung masaklap guys. Kapag ang isang tatay o magulang na matagal na nahimik at gagawa ng isang desisyon, isang beses lang yan. Kumbaga seryosohan talaga yan.
Dati ngingiti-ngiti lang sila, di ba? Pero ngayon, umaalma na. Siyempre, pagtatanggol nila yung kanilang anak. Natural lang yun. And yun yung masaklap kapag sila na yung nagsalita na magpatigil. Dahil iginagalang po talaga ng kalingap yan ang boses ng mga magulang ng kanilang mga beneficiaries po, no? It's either yung beneficiary mismo ang pwede magpatigil o kaya yung kapamilya niya, magulang, kapag tama po yung dahilan. So yun, lalo tayong mawawalan ngayon ng sinusuportahan or sinusundan. Di ba, ano ba ang purpose? Ang tanong yun kasi dito, ang tanong, ano bang purpose ng mga netizens kaya nandito ngayon at nanonood? Hindi po ba para maglibang? Yun yung madalas ko naririnig eh. Lalong-lalo na sa aking mga viewers na babasa ko yung kanilang kanilang mga comments. Pero yung iba, andito ba para manira or manakit? Yun ang kakaiba. Ano? Kasi yung batang napit ko. Ngayon po, ayan. So ito guys, no, balikan natin saglit yung interview naman ni Kuya Mel. Shoutout Kuya Mel kay Nanay Hansel po, at ito may maririnig tayo sa kanya na nangyari kay Viancy before, and alam natin na sobrang sakit kay Nanay Hansel to. Alam ko napanood yun na, pero balikan lang natin saglit. May tanong lang po ako. Yan, ano po ang nagtulak sa inyo? Bakit nakapaglabas po kayo ng ganung statement? Ay, unang-una po sa lahat, pasensya na po. Humihingi po ako ng pasensya po kung ano man po ang... Yan guys, yan pa lang ha. Yan pa lang, yan ay katunayan na talagang napakababa yung kalooban ng nanay ni Viancy. Ang nagawa kasi niya dito is nagpo-post siya. Naglalabas siya ng sama ng loob sa pagpo-post ng mga quotes, mga ganyan, no? And minsan nakakapag-comment na rin po siya kasi yun nga, gusto rin niyang ipagtanggol ng lantaran ang kanyang anak na si Viancy, at may karapatan siya na gawin yun. At obligasyon din niya na ipagtanggol ang kanyang anak po na sinisiraan, na wala namang kabuluhan yung paninira po nila. Dapat lang, at ito nga, humihingi pa ng sorry. Hindi niya kailangan manghingi ng sorry guys, dahil na nakapag-post siya ng mga patama quotes. Hindi niya kailangang mag-sorry dahil karapatan niya po yun. Yun lang, nakita ko lang, lalong naramdaman dito na yung kabaitan po nila, kababaan loob po nila. Nagawa ko kung kasi sa totoo lang po, para bilang magulang, bilang isang ina po, parang masakit po talaga sa loob mo pag yung anak mo na nariringgan mo na mga masasakit po na salita. Of course. Lalo na po na sa iba. Opo, po talaga, hindi po natin maiiwasan na hindi natin po pwedeng pakiusapan yung mga basher na ma-please na ganun. Kaso po bilang natin, bilang nanay, masakit po para sa akin. Nagulat. Talagang malabo kung pakiusapan mo ang mga basher kasi nandyan sila para manakit. Yan po yung sadya nila kaya sila nandyan. Pakiusapan mo na kahit libo-libong beses yan. Walang pagbabago. Walang pagbabago guys. Walang mababago pala. Dahil yun na sila. Yun na yung pagkatao nila Malabo yun na susunod sila sa pakiusap lang. Malabo. Ako sabi ko, napakatahimik ni Nanay Hansel. Tatay Biran, tahimik masyado. Opo, kasi po Kuya Med yung 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 makita mo yung anak mo na naghihirap ka. Totoo lang po. Sa totoo lang po. Yung makita mo yung anak mo na minsan nandiyan lang sa gilid, umiiyak. Yun yung sinasabi ko. Mahal naman ko yung anak ko Siyempre, mother's no special. Opo, kasi kahit hindi po yan higdan siya mapagsalita. Hindi po siya matipon yung mama, ganito. Kaya ako, pinapakiramdaman ko lang yung anak ko, Kuya Meli, kasi alam ko magulang tayo, kahit hindi yan nagsasalita sa atin na nasasaktan. Alam niyo guys, yun ang isang ugali ni Viancy. Hindi siya nagsasalita kahit nasasaktan na siya kasi ayaw daw niyang madama yung kanyang magulang po Ayaw niyang masaktan din sila, kaya lang ramdam naman ng mga magulang yun syempre kahit hindi siya magsalita. Para sa akin, siguro advice ko kay Viancy, kailangan
kapag may problema siya, i-open niya. Kasi naman magkasakit siya sa puso o kaya sa mental health, pag-iisip, ay mas maganda yung ilabas niya, no? Sabihin niya sa kanyang mga magulang. Kahit hindi yan na nasasaktan, syempre po. Nararamdaman ko yun kasi bilang ina. Tapos nakikita mo siya sa gilid, biglang tutulo na yung luha niya. Kaya yun po, parang hindi ko na po nakayanan na mag-comment sa mga masasama kong gano'n. Pasensya na po kayo kung nakapag-ano ako ng gano'n kasi magulang lang po Wala ako. po kayong wala po kayong dapat ipagpasensya. Alam niyo kung bakit. Tama. Dahil yan po ay karapatan ng ina Correct. sa kanyang anak. Opo, kasi ako, po na ito, siguro po hindi nila mahal ang kanilang mga anak. opo kasi Bakit nakakapag Kagaya nung sabi ko kanina, panahon na talaga para magsalita sila, no? Kasi matagal na silang nanahimik. May 2 taon na tiniis nila yung mga masasakit na salita na ibinabato ng mga mga bashers po, ano. Kumbaga nasanay na yung mga bashers. Kumbaga parang wala na lang sa kanila. Kahit gaano man kasakit yung sabihin nila sa pamilya na ito, ay parang naging normal na para sa mga bashers yung gawin yun sa kanila. Eh ngayon, umaalma na sila, baka sakaling may magbago. salita sila ng opo. Tsaka magulang po tayo, hindi po natin kayang nakikita na nasasaktan yung anak natin sa ganyan na bagay. So yun guys po, no? Si Nanay Ansel, tuloy po natin yung kay Tatay Beran. Kaya nga, Yan, sa loobin ng ama yan. Sabi ako lang dito ay nagsasalita lang din ako dahil hindi ko na rin gusto yung pinagagawa ng 50 marathoners na yan. Grabe pagbabas nila kay Beyonce. Yung anak ko. Oo, totoo yan. Kasi yun ang inaano nila. Grabe yung mga suot lang ng bata pakikialaman. Hindi naman yung nakahubad. Hindi man Correct. Ano nila ng masama. Kaya nga. Yun ang pangit sa ginagawa nila. Ewan ko lang guys kung yung mga nambabas sa kanya ay hindi nakaranas magsuot ng mga ganyan po, nung kanilang kapanahunan. O baka naman talagang hindi makapagsuot ng gano'n kasi alam nilang hindi babagay sa kanila. Yun lang. Turingan silang titas, ang sila ng palamansikat. Totoo yan. Paturingan sila na gano'n. Tapos sila lang din magsisira. Yan Kawawa ang yung masakla. bata sa ginagawa nila. Hindi na masyado makatao. Pati ako dinadamay. Gusto nila yung ginagawa ng paborito nilang inutusan nila, gagawin ko rin. Para ipagtanggol ko raw si Busido. Sabi ko, wala namang ipagtanggol kay Busido. Wala namang problema kay Busido. Si Beyonce lagi ang talo dahil wala nagtatanggol. Sila Oh, Sila bulok? Actually, kay Kalingap Edu, marami rin nagtatanggol at nandyan din kami ng mga reactors na nagtatanggol sa kanya, no? And ganun din kay Viancy. Kumbaga, sa mga reactors na legit naman guys, ay parehas ang pagtatanggol po namin, Hindi ko lang alam sa mga vloggers na nandyan mismo kung paano sila magtanggol. Kasi minsan, ayoko na nga magsalita tungkol sa kanila guys kasi baka tuloy na lang natin to. kaya ngayon, nagtanggol sila. May inutusan silang tao, nagtanggol. O ano nangyari, kinasuhan. Actually, yung sinasabi ni Dr. Lab na inuutusan nila at kinasuhan, may idea po ako kung sino yon. Kaya lang, hindi natin sure kung kasi wala tayo mga nakikita mga evidence, pero kung pakikiramdaman natin yung tinutumbok ng kwento at mga pangyayari, ay siguro may katotohanan, pero hindi pa rin ako sure guys. Tingnan na lang natin kung anong mangyayari sa mga susunod, kung ito ay kinasuhan, kung ano yung pagka nagkaroon ng investigasyon. Pakinggan po natin kung ano yung isasagot niya at doon lang natin mapapatunayan kasi it's too early para sa aming mga reactor ay gumawa ng conclusion po, dahil nakabitin pa. Wala pang kasiguradahan doon. Sila
kagaya ni na Dr. Lab, at sila dyan sa loob, maaring makakasiguro na sila. Ano? Pero sa akin, mahirap pa magsalita as of now. It's too early. Oh, yun ang ayaw ko kasi di ko pwedeng isigaw yung usapin sa private GC, dadalhin sa social media. Ayaw ko yun. Malaking mali yun. Kaya ang nangyari, ang alam ko, kinasuhan na sila. Ay, bahala sila sa buhay nila. Hindi ako nag ano. Yun ang sinasabi ko na huwag nilang iwan yung tao sa bandang huli. Baka wala ugali pa naman nila. Iiwan nila yung tao. Yun yung masaklap. Kapag yung inutusan nila ay pagka nagkaroon ng kaso ay bigla nilang iiwan sa ere, mas masaklap yun. So yun guys, and I think hanggang dito na lang ulit, at sana ay may mga matututunan tayo dito na mga kaunting aral na huwag gawin sa iba kung ano yung ayaw mong gawin ng iba sa'yo. Golden rule. Yun lang guys ang aking masasabi dito. And hanggang dito na lang tayo, and magkita-kita ulit tayo guys sa aking mga susunod na upload. And ang pag-uusap ko lang is huwag kalimutang mag-like. Yan lang po guys. So bye-bye po muna, and ingat po kayo. God bless. Bye-bye.